After mo mag-register sa Bureau of Internal Revenue, magpa-file ka ng inyong tax returns. Tama? At magbabayad ng iba't ibang taxes sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Tapos magugulat ka, ang laki ng tax na babayaran mo. Tama? So, wag muna kayo mag-file ng inyong tax returns sa Bureau of Internal Revenue at pag-aralan muna natin yung number 1 tax advice na hindi tinuturo ng iba, including the BIR, para mabawasan yung taxes na babayaran natin legally. Okay? So, ito po yung BIR Form Number 1701Q para sa mga individual taxpayers quarterly income tax return. At ito naman ang 1702Q quarterly income tax return para sa mga corporate taxpayers and partnerships. So, mapapansin nyo dito sa 1701Q, kung nakapag-file na kayo dati, itong item number 16. Sa item number 16, pinapipili ka, graduated rates ba or 8% on gross sales receipts? Tapos kung graduated rates yung pipiliin mo, pipili ka na naman ulit, itemized deduction ba or optional standard deduction or OSD? Pagdating naman sa corporate taxpayers, ganun din, papipiliin ka. Item number 12, ano yung methods of deduction mo? Itemized deduction ba or optional standard deduction? Ito yung maraming tanong sa atin sa ating Facebook page. Ano ba yung magandang piliin nila ng mga taxpayers? Yung graduated rates ba, itemized or optional standard deduction para sa mga individual taxpayer? Or 8% ba? O pagdating naman sa corporate taxpayer, itemized deduction or optional standard deduction. So hindi namin kayo masasagot ng ano yung mas maganda agad-agad. In order to answer your question kung ano yung mas maganda, so ang goal po natin doon ay mapababa yung income tax na babayaran natin legally, gagawa tayo ng tinatawag na tax planning. So kahit pumunta ka sa opisina ng Bureau of Internal Revenue or RDO nyo, hindi ituturo sa inyo to. Kasi ito ay conflict of interest sa part ng BIR kasi ang BIR gusto makakolekta ng buwis sa ating mga taxpayers. Tayong mga taxpayers gusto mapababa yung ating tax na babayaran. So merong conflict. So huwag kayong magtatanong sa kanila kasi hindi rin kayo sasagutin ng tama. Okay? So gagawa po tayo ng tax planning. Sa paggawa po ng tax planning, meron tayong tinatawag na ito, format, tax planning sheet. Meron tayong sales and expenses, may taxable income, may tax rate, may income tax, percentage tax, or value-added tax. Tapos sa individual taxpayers, 4 yung pagpipilian mo. Okay? Kasi kapag pumili ka na ng isa, ngayong first quarter or initial quarter mo, hindi na pwedeng papalit-palit pa during the same taxable year. So kung namili ka na ng 8%, hindi ka na pwedeng magpalit ng 40% or itemized sa second or third or annual ITR mo. 8% na siya sa isang taon. Ganun din sa ibang pagpipilian, 40%, 40% sa isang taon. Itemized sa isang taon. Meron pang isa, magpipilian sa individual taxpayer. At yun yung tinatawag na BMBE o Barangay Micro Business Enterprises Act under po ng Republic Act number 9178 natin. Ngayon, itong 4 na pagpipilian mo, ilalagay natin yung mga sample data natin based on your previous results of operations. Kung existing na yung business nyo last year. Kung wala naman, gagamit tayo ng forecast nyo or yung tinatawag na financial planning nyo para dito malaman natin magkano ba yung potential nyong sales, magkano ba yung expenses nyo, para malaman nyo dito sa bottom line, ano yung pinakamababang tax na babayaran nyo at ano yung dapat nyong piliin. Okay? Dito naman sa corporate taxpayer, meron din tayong BMB sa mga corporate taxpayer, 40% at itemized deduction, tsaka minimum corporate income tax, MCIT. Itong MCIT, hindi naman ito actually talaga pipiliin kasi by operation of law to. Hindi to by choose ng taxpayer or not. This is by operation of the law. Pero kasama lang sa discussion natin para maipakita namin sa inyo. Walang MCIT sa individual taxpayer, para lang yung MCIT sa mga corporate taxpayers subject to regular income tax natin. So meron tayong sales, cost of sales, gross income, expenses, tapos taxable income, times natin sa tax rate, tapos bago na yung tax rate ng corporate taxpayer, 20% or 25%. Gumawa na kami ng ATC tax tutorial videos para sa tax planning, ituturo namin sa inyo. Pwede po ay pumunta sa ating YouTube channel. Ito po yung YouTube channel natin, Accounting Tutorial Center. At makikita nyo po sa baba, scroll down nyo lang po. Meron po tayong members-only videos para po ito sa gold membership natin at 1,499 only.
meron tayong 60 plus na exclusive videos for gold members natin on our YouTube channel. Kasama dito sa ating gold membership, yung tax planning natin for corporate taxpayer, pati yung sa individual taxpayers, ito po. Kasama po sa ituturo natin yan. After nyo mag-register ng business sa Bureau of Internal Revenue. Okay naman sa corporate taxpayers. Sa mga corporate business taxpayers, Marami tayong iba't ibang klaseng special, exclusive member-only HTC videos in our YouTube channel. Not only tax planning, meron tayong quarterly alpha list, 2316, 2307, 1604E. Meron din tayong inventory list, this one, inventory list, kung paano mag-prepare, VAT relief, tsaka yung paano gamitin yung electronic audited financial statement ng Bureau of Internal Revenue. Pagpa-member na kayo, 1,499 only per month. Pwede nyo siya i-cancel anytime. Nag-add tayo ng mga ibang additional exclusive special videos on our YouTube channel para ma-educate namin kayo para sa inyo lang ito. Okay? So, wag muna kayo magka-file ng 1701Q or 1702Q in the first quarter or initial quarter kasi pwera bawi na ito ng isang taon. So, ang strongly suggest namin, ang tax advice namin sa inyo, mag-tax planning muna tayo. Sa tax planning natin, ito pag-aaralan po natin sa ating YouTube video exclusive for our gold members only, yung ating tax planning sheet para makita natin ano yung mas mababang buwis dito at ano yung dapat nating piliin para hindi na tayo magbabayad ng sobra-sobra or napakalaking taxes sa Bureau of Internal Revenue. Okay? This is legal. Ang tawag dito ay tax avoidance. Gagamit tayo ng tax planning. Legal siya. Walang masama. Hindi labag sa batas. Okay? Mariwanag po ba? And if you have further questions regarding our topic today, and if you want to magpa-member na kayo sa ating YouTube channel, punta lang kayo sa ating YouTube channel at i-click nyo lang po yung join button. Choose yung gold natin na member kasi yung silver, wala siyang exclusive na member-only video. Ang merong exclusive only member na video is yung gold. 1,499 only. Pwede nyo i-cancel anytime. We have 60 plus or 70 na pala. 70 plus videos na para lang sa ating mga gold members on our YouTube channel. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Rodin Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and be empowered. Please follow us for future tax updates natin. Okay? Bye-bye! See you po sa next video natin. Bye-bye! Tax planning muna before tax filing. Bye-bye!